Okay mga ka-trigger, welcome po muli dito sa ating YouTube channel. At bago ako magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Isagani Noel. Sabi niya, "Good day Sir Elmer, thanks for answering my questions. Transfer Barbie is firing pin black. I have another revolver related question. Do gunsmith improvise the firing pin return spring? Twice in a row I had my Taurus 357 8-round revolver fixed because of a faulty firing pin return spring. The problem always come back. Or are there still parts for this model? Trust Trade Philippines is the only official dealer but doesn't have parts specific for the defective parts of this unit anymore. No longer being sold in the Philippines. Thanks on advance and more power, sir." Okay, ang pakintindi ko sa kanyang tanong, ang problema niya ay yung kanyang Taurus na revolver ay laging nakakaproblema doon sa firing pin na return spring. So, yan ang bibigyan natin ng sagot ngayon. At dahil tayo ay may mga Taurus dito at may experience tayo sa Taurus, ay bibigyan natin ng kasagutan yan. Okay, at bago yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos. Kaya't maraming salamat sa inyo dahil nakakatulong kayo sa ating revenues. At maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa mga estudyante na anak ng single parent. Meron tayong 6 na mga bata na tinutulungan. Kaya't maraming salamat sa inyo. At salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Wag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po tayong pinagbibiling baril. Mag-message lamang kayo dyan kung kayo ay may papaabot na tulong para kayo ay ma-recognize at mapasalamatan ng ating YouTube channel. Kaya maraming salamat kay Sir Peace America. Bagaman sir ayaw mong magpakilala, maraming salamat sa iyo. At kahit ayaw mo ipabanggit ang tunay mong pangalan, ay natutuwa yung ating mga bata na mga beneficiary dahil sa natanggap nilang aginaldo mula sa iyo nito nakaraang Pasko. At sana marami pa ang kagaya mo na may puso ng pagtulong para marami pa tayong batang matulungan. At dalangin ko ay marami pang pagpapala ang dumating sa iyo ngayong taong 2026 at bigyan ka ng mabuting kalusugan sampo ng iyong buong pamilya. Okay, so yan, at punta na tayo sa katanungan ni Isagani Noel. So ang problema niya ay yung kanyang Taurus ay yung return springs. So napakasimple lamang nitong problema na ito. So gagawin natin ay magbubukas tayo ng isang Taurus dito. Bagaman wala ako ng model na yan, yung iyong model na 8-rounder na revolver 357. Pero ang pagkakalam ko sa mga Taurus ay isa lamang ang klase design ng kanilang firing pin. So ang pinoproblema mo ay yung kanyang return spring. So napakasimple lamang niyan. So ilalapit na natin yung camera para mas malinaw. Okay, itututok ko na yung camera dito sa ating pagdidemo. Ayan. Sana malinaw yung yung camera. Yan, malinaw ba? Okay, so yan, ito na. Tinanggal na natin yan. At tatanggalin din natin yung loob ng ayusin lang natin yung video. Yan. Para malinaw. Task natin. Okay, yan siya. Tatanggalin siyempre natin itong plate cover para makuha natin yung firing pin. Para matuto na rin kayong magbaklas. Napakasimple lang naman ito. Okay, so titingnan natin yung firing pin niya. Kasi ang firing pin nito ay natatandaan ko, ito ay nasira na yung original na firing pin nito. Pero ang tagal-tagal na hindi naman nasisira. So tingnan natin kung bakit hindi nasisira itong ginawa ko. Kasi may mga video na rin tayo kung paano ang paggawa ng mga firing pin at ano ang magandang materialis. So ang ginawa ko yata dito ay itong
Itong mga, ang ginawa ko kasi dito, kaya mayroon kayong makikita dito ng mga putol na barina kamukha nito. Kinuha ko na yung puno niyan at ginawa kong firing pin. Ito, kung wala naman kayo nito ay yung mga valve ng mga sasakyan. Yung mga exhaust valve, intake valve, yan ginagawa kong mga firing pin yan. Pero ito, ang kadalasan ginagawa ko ito. Itong part na to kaya marami akong mga putol na ganito. Mga barina, ito mga ginagawa ko. At siyempre, sa lathe machine ko ginagawa yan kasi may lathe machine ako dito. So, tatanggalin muna natin yung hammer para hindi na tayo mahirapan magtanggal. Ang pagtanggal kasi ng hammer niyan ganito lang oh. May butas yan dito. Lalagyan ninyo ng ano doon. Yun oh. Kakabigin lang ninyo kaunti yung hammer para lumabas yung butas doon. May lock. Para yung spring niya hindi man makawala. Kasi pag yung spring na yan ay nawala dito sa kanyang guide, mahirap na uling ipasok yan. So yan, tanggalin na natin. At tanggalin na natin rin yung kanyang hammer para wala nang abala. So tatanggalin natin yung kanyang firing pin, which is ang firing pin yan ay ito. So meron niyang pin dito na maliit. Tanggalin natin yung pin na maliit dito. Yun, yung pinamalit yun. At pag natanggal ninyo yan, kusa na lumalabas yung kanyang firing pin kasi nga may return spring yan. To, kita nyo, pagtanggal ko nung kanyang ano, alam ba ninyo kung ano itong, ito, napakaliit yan, no? Yan. Yun lang yung kanyang return spring niya, no? Ginawa ko rin lang yan, alam ba ninyo kung ano yan? Yan ay kwerdas ng gitara. Ito. Ayun, kita niyo yung spring na yun. Pero napakatagal na nito. Hindi nasisira. Kwerdas ng gitara yan. Ayan o. Yun lang yung kapiraso na yun. Alam mo ang paggawa ko niyan, inano ko lang sa pako yan eh. Yung kwerdas ng gitara, papraktisin mo lang, igaganon mo lang oh. Kuha ka lang halimbawa ng pako. Halimbawa itong pako na to. Kuha ka. Hawakan mo lang yung kabilang dulo, tapos iganon mo lang. Igaganon mo lang oh. Ito, halimbawa ito yung ano. Igaganon mo lang oh. Yan oh. Yan oh. Tapos pagka ito, ano lang to ha. Tanggalin natin. Yan oh, parang ganyan lang. O, tapos puputulin mo na. Ganun lang. Tapos pagka hindi mo nakuha yung tamang laki ng spring, kukuha ka uli ng ibang size na pako. Practicein mo lang. Okay, so yan. At makakagawa ka na nito. Pero ito, ang tagal na nito ha. Ito yung maliit na ano lang, maliit na spring lang yan. Pero kita mo, nung pagtanggal ko ng lock niya, bigla na lang siyang tumalsik palabas. So yan o. So, ito lang yung kanyang ano, andyan. Pero baka kako, yung iyong firing pin ay baka hindi na original, kasi ito, ginawa ko rin lang ito. Dapat kasi, pabawasan mo ito ng konti, hanggang dito, ito. Bawasan bawasan ng konti, para magkamero ng space yung spring dito, pag tinamaan ng hammer, hindi madurog. Kasi kung ito ay mahaba hanggang dito, itong ano mo, spring mo madudurog. Pag pinalo ng hammer, kailangan may spring. So, yung spring may space. Kamukha nito, ito yung space ng kanyang ano. Kita mo may bakas yan, no? Hanggang dito lang nga yung ano lumalabas, oh. Pero dapat may space pa yan. Kaya pababawasan mo to. I-advance mo na papunta ng kaunti doon para hindi madurog yung spring. Ay siyempre, ang gumagawa nito ay lathe machine sa tornuhan. Okay, sa torno ito ginagawa. Kasi ito, ginawa ko rin lang ito. Yan o. Ginawa ko rin lang ito. So, kinakailangan, yung spring mo ay bawasan mo ng kaunti papunta ito dito. Okay, babawasan mo para yung spring niya may space pa dito, hindi madudurog, hindi dudurugin kasi siya eh. Pagka alimbawa ito ay hanggang dito, walang space yung kanyang spring, dudurugin niya. Okay, ano pa ang pwede natin? Alimbawa, hindi ka naman marunong gumawa niyan. O kita mo itong ano, kita mo itong letter na to.
tinanggalan ko ng spring yan. Alam mong nakuha kong spring yan, ito oh. Ito po pwede rin ito eh. Itong spring na to. Ito spring ng lighter. Magandang klase yan. Dito nakalagay yan oh. Oh. Yung spring ng lighter. Yan oh, ito yan. Kinuha ko yan dyan. Pwede na rin to eh. Puputulin mo na lang. At saka wag yung masyadong mahabang spring. Hindi kinakailangan dyan ay malakas na spring kasi ang pababalikin lang naman niya ito eh. Hindi kinakailangan dyan malakas na spring. Kahit maliit na spring lang yan. So ito, kung ito ay kakasya dun sa butas, ayan o, pwede na rin yan. O kung ito ay kumasya dito, o kamukha niya, kumasya doon. O, kumasya yan doon. Pwede na yan. O, kumasya doon eh. Okay. Ito, wala naman problema sa diameter ng spring. Kita mo ito? Ang liit nito. Ito, mas maliit itong ginawa ko na ito. Oh. Ayan, maliit yan. Pwede na nga yan eh. Liit niyan eh. Parang kulangot lang oh. Yan. Ano lang yan ha? String ng gitara lang yan. Yung pinakamaliit. Inikot-ikot ko lang yan. Ito sa spring ng lighter. Pwede ito. O, gaganon mo lang. Tapos puputulin mo. Kukuha ka lang ng mga 3 coil. Ayan o. Putulin ko ha. Ayan o. O, tapos ilalagay mo yan dun. O, yan o. Ayan po, pwede na yan. Huwag yung masyadong mahaba. Pagka masyadong mahaba kasi, magsisikip yan. Dudurugin lang yan o. Pagka kita mong mahaba, putulan mo pa ng konti. Mga 3 coil lang nga eh. Yan o, 3 coil lang. Pwede na yan dyan o. Hindi ka na kailangan masyadong mahaba. Ayun o. Yun. Tignan mo, itong ilalagay ko ngayon, itong spring na nanggaling sa lighter. Pero, meron pa itong isang maliit na spring eh, bubuksan ko pa. Para mas ano tayo. Kasi, dapat marunong kayong maghanap ba ng spring. Kaya ako pag nakakita ng mga lighter, tinatabi ko, ito may spring pa itong isang maliit eh. Oh. Ayun o, may maliit pa itong spring dito. Kunin natin. O ito, mas maliit na spring ito. Pwede rin to. Ito, pwede rin tong spring na to. Kasi halos magkasimpareho lang magkasimpareho rin lang yan eh. Oh. Ayan o, puputulin mo rin lang yan. O, kukuha ka lang dyan ng mga 3. Pag pag nipis ng spring, mas maganda sa Putulin natin to. Mas matitibay kasi itong mga spring na to eh. Nuling kaputol. Bawasan pa natin. Tayin natin. Ito pala. Ito. Ay sikip ito dito, hindi po pwede. Sikip sa firing pin. Okay, sikip. Hindi ito po pwede. Masikip. Pero ito maganda ito sa Kung sukatin ninyo ito do sa mga 1911 na release button. Release button ng magazine. Ito maganda to. Itong spring na to. Kasi ito doon. Release button ng magazine spring. Ito. So, marami kayo matutunan sa akin. Alam mo yung mga spring na ganyan, ano mo lang naman yan eh. Kung mahanap mo lang yan sa tabi-tabi, minsan tinatapon lang yan, hindi kailangan. So, ito lang ang, itong malaki ang po pwede. So, ito ang ikakabit natin ngayon dito. Okay, kahit hindi pa sira yung isa na yun. So, ang pagkabit niyan, di ilalagay mo lang yan na ganyan dyan. Okay? At susubukan lang natin ikabit ito. Tapos ilalagay natin yung kanyang pin.
Yun, yung kanyang pin, oh. Yun, nandun na, oh. So, mapapansin ninyo yung return spring niya. Ito, ah. Yun, oh, gumagana na yung return spring, oh. Yun. Kinakailangan pati, pagka inano mo to, kailangan ay papantay lang siya. Ayun, oh, lumalaban na, oh. Ayun, oh. Oh, pwede na yun, di ba? Oh, yun. Kinakailangan, baka kasi pag sobrang haba kasi ng iyong firing pin, dudurugin niya yung kanyang return spring. So, kinakailangan, pag inano mo yan, dapat ay hindi, so, kumbaga papasok yan. Papasok dun sa butas. Walang nakalabas. Ayan, o. Sana nakikita nyo dyan sa camera. Ayan, o. Dapat, pag ginanyan mo, papasok yan. At makikita mo dito, dali, tatanggalin na rin natin yung bula para ano. Yan. Para malinaw. Ang gandang mag-demo pagka malinaw. Tapos, pagka inano mo dito, makikita mo yung firing pin doon ay lalabas. Yan, o. Ayun, nakalabas yung firing pin doon. Kasi pagka hindi nakalabas yung firing pin doon, ay ibig sabihin, lalabas yung firing pin dito. Yan, o. Pagka itinulak mong ganun, ayun yung firing pin, nakalabas siya. So, ayun. So, lalabas dapat yung firing pin doon. Okay, at dapat nakapantay dito. Okay, hindi magandang sobrang haba nito dito. Kasi pag sobrang mahaba itong nakalabas na ito, pag sobrang mahaba yan, pag ito sobrang mahaba, dudurugin niya yung firing pin. Kinakailangan, yung kanyang spring dudurugin niya. So, kinakailangan sakto lang na nakaganyan. Okay? So, yun. At, halimbawa, mahaba, pwede nating putulan. Pwede tayong, isusukat rin natin yan. Subukan ko maglagay ng mas maiksi. Paiksiin natin ng konti. Para, kasi pag sobrang mahaba din yan, ay hindi rin maganda. So, ilabas natin. Yun. Puputol ako dito ng ng mas maiksi. So, bawasan ko to. Yun. So, binawasan pa natin. Ginawa lang nating 3 coil. Yan, o. Hindi kinakailangang mahaba yan. Kasi pag mahaba yan, dudurugin niya yan. Dudurugin yan pag sobrang mahaba. Kinakailangan sakto lang na i-atras niya itong sakto lang na kaya niyang i-atras ito. Yan, o, kamukha niya, no. O, 3 ikot lang yan. 3 ikot lang. Kasi pagka naglagay kayo ng mahaba nito, dudurugin yan. Kasi papaluin yan. Kinakailangan sakto lang. Sakto lang na umaatras yung kanyang firing pin. Okay? Yan, o. Ito mas maganda to. Kabit natin yung Uy. Mahirap magpa-shoot pag madilim. Yun. Yan, o. Yun, mas maganda yung mas maiksi. Kasi pag mahaba, yan, o, ang ganda ng makikita ninyo, o. Yun, maganda ang labas ng firing pin dito. Mararamdaman ninyo pag mahaba, Ayan, o. Yun, yung firing pin lumalabas dito. Ayan, o. Yun, yung firing pin lumalabas. So, dapat ganun lang. Huwag kayong maglagay ng mahabang spring. Para hindi madudurog. Kasi pag mahaba yung spring na nilagay ninyo, dudurugin yan. Dapat sakto lang yung spring na ilalagay ninyo. Oh, ito. So, hindi ko na ilalagay itong dating nakakabit. Para matesting to. O, yan, o. Ang ganda ng laro. Ang ganda ng laro. Yun, o. Kita nyo yung laro niya. Ayan, o. Ang ganda ng laro niya, o. Yun, yung firing pin.
So ganun lang ang ano, hindi na tayo bumili. Okay, ang importante lang yung firing pin pabawasan mo ng konti para medyo humaba yung ano kasi pagka hindi niyo binawasan yung bandang puno, yung spring walang space. So dudurugin niya ng dudurugin yung spring. So ayan may reserva pa tayo. Yan, meron pa tayo dalawang spring pa to sa isang bato ng lighter. So yun, sana natutunan ninyo yung yung okay, sana may natutunan kayo. Ganun lang kadali para hindi na kayo mahirapan. So hindi naman tayo madamot sa ating mga nalalaman. Dapat lang talaga magiging resourceful tayo. Okay, so yun ang mga technique na aking experience dito. Actually, itong spring na ito, hindi ko alam kung gaano na kadaming balang na iputok nito sa tagal na nito. Hindi naman siya nasira. Okay, so nag-demo lang tayo para magkameron kayo ng idea. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless sa inyo lahat. At sana matuto rin kayo. Kagaya ko, maraming nagtatanong sa akin paano maging gunsmith. Kinakailangan resourceful ka din. At kailangan mo rin ng kaunting pagsasaliksik. Okay, so yung firing pin, pwede mong ipagawa yan sa mga machine shop. Napakadaling gawin yan. Pwede itong materyales at pwedeng yung valve ng mga sasakyan. Okay, inuulit ko, hindi dapat masyadong mahaba dito. Hindi masyadong mahaba yung nakalabas dito. Kinakailangan ay sakto lang siya. Pag ginanon mo, pag inilubog mo, sakto lang. Kasi pag sobrang haba yan, sisirain niya talaga yung firing pin. Return spring. So, kinakailangan talaga yan kumbaga ay magkatugma lang sila. Pag sobra, sisirain niya yan. Okay, so ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo. God bless at babasahin ko lang yung ating mga community spotlight. Okay, shout out kay James Michael Bombani, meron kang 100% na engagement. Shout out kay NGF, meron kang 14 engagement. Shout out kay Alfredo Isidro, meron kang 100 plus engagement. Ordo Sipay ng Las Piñas. Shout out kay Tarkis Vlog, meron kang 1 engagement. At shout out kay Hansel Evangelista, meron kang 100 plus engagement. At shout out sa mga kasamahan mo dyan sa One Gun Pilipinas Bulacan chapter. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. God bless.